Okay, practice na uli magpalipad. Nag-uulan kasi sa labas eh. Hindi makapagpalipad. Wala nang practice. Tingnan na tayo mag-practice sa loob ng bahay. Pero hindi advisable po na magpalipad sa loob ng bahay kasi napakadelikado po pag hindi nyo na-control. Kailangan sobrang dami nyo ng experience sa pagpapalipad para palipad kayo sa loob ng bahay. Or kung gusto nyo talaga, fly at your own risk. Let's go. Ang remote. Okay, double check. Nakasaksak na. Ito. Okay, sa normal cinematic. Buksan na natin ang app. Nag-update na rin pala ako ng app dahil nasira yung 5 GHz nito eh, kaya ganyan. Ay nako, pero mas gusto ko na mag-upgrade kasi ipaayos pa to. Kailangan tayo mag-manual. Hindi na kasi gumagana tong 5.8 GHz kaya wala. Hindi ko na rin ito napapalipad ng malayo. Hanggang 2 kilometers na pinakamalayo ko. Sinasagad to eh. Kaya na ito hanggang 5 eh. Unable. So sa DJI, bago ka magpalipad, gaantay ka muna ng signal. Itong satellite. Ay, kung nakikita nyo po yan, yung satellite na yan. Kailangan permitted siya. Kailangan din sa taas nyo, walang kahit na anong kable ng wire na pag tumaas siya, tatama siya doon. Or walang kahit na anong obstacle. Pwedeng puno, pwedeng kable ng kuryente, or mga bubong ng matataas na building, ganyan. Basta talagang open ground pag kayo magpapalipad ng DJI. Kasi once na pinalipad nyo na yan, doon na siya mag-a-update. Location ng update niya. Kumbaga, pag naputol yung connection niya sa remote, yun na yung paraan niya o yung way niya para makabalik siya. Eh kung may nakaharang dun, no choice siya, dadaanan niya yun. Or kung may sensor naman siya, mga bagong DJI ngayon na drone, doon lang siya hihinto hanggang sa malobat na siya. Tsaka pag na-disconnect kasi siya, hindi mo na siya makokontrol. Kaya talagang mag-aantay yung drone hanggang malobat siya. Hanggang doon na siya bumagsak. O kung worst case, kataon may mga kable ng wire, puno-puno, sanga-sanga, yari talaga yung drone mo. Kaya once na magpalipad ka, talagang open ground yung pinakang i-elevate niya para pag umuwi man siya or ma-disconnect na siya, umuwi man siya mag-isa,
wala siyang iintindihing ano, dire-diretso lang yung bagsak niya. Kung saan siya lumipad, doon din siya babalik. So, ngayon, pa-practice lang uli ang magpalipad kasi tagal-tagal ko na rin ginagagamit to. Si Mini 2, dami nang lumabas na rin si Mini 5 ngayon. Ay, sarap na nag-upgrade. Ano, okay pa naman siya, oh. Yay! Tagal-tagal na hindi nakapagpalipad. Kailangan talaga pag nag-try ka na o sumubok kang bumili ng ganito, talagang malakas loob mo at talagang todo practice ka. Ako, pina-advise ninyo na mag-practice sa loob ng bahay kasi sobrang delikado. Fly at your own risk nga. Ako kasi kahit pa paano may experience na ako. Kaliwa, kanan. Kasi kung nagpapalipad ka sa sarili mong drone, hindi lang yung drone mo yung binabalik mo yung pagkakagamay mo sa pagpapalipad. Hindi kung gaano na kung accurate pa rin ba yung pag kumakanan siya, kaliwa siya. Minsan kasi sumasablay na yun. Hindi mo na rin nababago yung tansya ng pihit mo dito sa joystick. Kung gaano nakalalim yung pagtulak mo. Kaya bago ka minsan magpalipad, kailangan mo talaga muna mag-practice or warm up. Kaliwa kanan, taas baba, taas baba, taas baba, taas baba, taas, kaliwa kanan. So ayun, practice din tayo ang mga cinematic shots. Sumasablay na ako. Kaliwa kanan. So drone kasi na ganito, hindi naman siya sports drone, so kailangan ng pinapractice mo yung cinematic lang, cinematic shots, yung down, upward, tuloy-tuloy, continuous. Pag kumuha ka kasi ng shots, hindi pwede yung may putol-putol siya, yung patigil-tigil. Kailangan dire-diretso. Pero sa mga cinematic shots, ang mga kinukuha lang naman is 1 to 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds. Masyado ng ano yan,
Yung DJI Neo medyo safe yun ng konti kasi yun may propeller guard. Ito wala itong propeller guard eh. So nakakasakit pa rin yung ano yan, propeller kahit maliit lang yan. Sugat na rin ako sa sarili kong drone na yan. Nung may bago-bago pa ako nag-aaral. So yun lang guys. Bala ko sana kasi magpalipad ngayon. Kaya lang medyo anong panahon eh. Sumubra. So yun lang guys.